Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So, the right way to save. So, saving money is important, but it's not enough. You need to save money and save it the right way. So, kaya naman ako napunta sa IMG kasi sabi ko, bakit ganito yung time deposit ko, hindi nag-grow, di ba? Kaya, naghanap ako ng seminar na makapagtuturo sa akin kung saan ako pwede mag-invest para mag-grow yung pera ko. So, first, you need to save regularly. So, again, hindi siya one time. 'Di ba? Ang success kasi 'di ba ganun 'yun, no? Hindi ka magiging successful first time mo lang siya ginawa, no? Sa business nga 5 years dapat eh bago ka maging successful sa business kasi aaralin mo pa 'yan eh, kailangan may experience ka, doon ka natututo. So ganun din sa pag-iipon. Have the discipline to save consistently and regularly. So hindi pwedeng yung iniipon natin laging short term. Kasi madalas ganun tayo nasasanay eh. Mag-iipon na ako sa co-op kasi sa December kukunin ko 'yan pagsahod, 'yan. Yehey na uli, 'di ba? Bibili na naman ako ng gadget, pang-pa-party ko 'yan, 'di ba? So, okay lang yung gano'n. May short term tayo, meron din kasing mid-term, like yung pang-education ng anak or long term pang-retirement, 'di ba? So, your savings rate of return must beat inflation and taxes because you can be saving and still losing money if your rate of return is lower than inflation. So again, sa ating wealth formula, no? Dun sa wealth bucket natin kasi meron daw tayong ano eh, kumbaga sa timba, no? Kino-compare siya sa timba. Hindi ka makaipon ng tubig kasi may butas, 'di ba? So ito yung mga butas. Inflation, taxes, no? Yung mga kalaban ng pera natin. Which is wala rin naman tayong control, no? So ang control na lang natin, paano ba mag-save ng tama, no? So yan, meron tayong sample, no? Kung may savings ka na 10,000 tapos nilagay mo sa bank na kumikita ng 3%, no? Medyo natatalo siya kasi kung 3.5% ang inflation, mas malaki 'tong kalaban. So dapat laging mas mataas yung kinikita ng pera mo. Ayan, may dalawang sample tayo, no? So kung may 10,000 ka, 3% ang kinita, 3% no of 10,000 is 300. So at the end of the year, kumita siya 300 pesos. And alam naman natin pag may savings tayo, may 20% withholding tax yan. So binabawasan siya ng tax yung interest. So 20% of 300 na kinita ng pera mo, 60 pesos, yan yung tax. So ibabawas sa kita. Kaya 10,000 plus 300 minus 60, yung 10,000 mo after 1 year naging 10,240, no? Kaya lang may inflation, no? Ito nga, sobrang liit pa nitong inflation rate, 'di ba? 3.5%. So 3.5% of 10,000, 350, no? So bakit sinabing you lose? Sabi dito you lose. Kasi nga pag kinompute natin yung kinita mo dito na 240, mas maliit dun sa inflation o pagtaas ng bilihin. Kaya yung 10,000 mo, lumiit yung value. So again, ganyan yung nangyari sa pera ko. 7.5 years kasi ako nagtrabaho sa ano talaga, sa corporate. So, lagi lang ako nagsisave sa bangko. Diba sabi ko nga sa inyo, sa second job ko, nag-start na ako mag-save. Nag-save, passbook, passbook. Diba, tuwan-tuwa ako sa kada deposit ko kasi nadadagdagan yung amount. Pero napansin ko na hindi talaga siya nag-grow. Na in the sense na maliit lang talaga yung kita niya. Kaya ito yung nangyayari pala sa pera natin. Lumiliit yung value niya. Akala mo, uy, nadagdagan ng 240 pesos. Pero pag kasi bumili ka na, pinambili mo na yung 10,000 mo, maliit na lang yung value niya. Konti na lang yung mabibili niya. Yan. So, naintindihan ba natin yon? So, paano mananalo? Ito na nga, no? Same scenario, pero 5% yung kinikita ng pera. So, 5% of 10,000, 500 pesos, 20% ng kinita ng pera, tax, mabawas 100 pesos. So, 10,400 net,
Pagka binawas na yung tax, ito na, 10,400 na. Eh, ang inflation, 3.5. 3.5% of 10,000, 350. So, again, mas malaki kasi yung kinita ng pera na 5% kaysa dun sa pagtaas ng bilihin. So, inflation rate of 3.5%. Kaya, nakalaban, no? Medyo nakasabay yung ating income ng pera natin dun sa pagtaas ng bilihin. Kaya sabi nga dito, you must get 5% or more in interest to beat taxes and inflation.